Buenos dias mga kasangkayan, maligayang pagbabalik sa aking munting channel. For today's video, samahan nyo kaming gumawa ng pansamantalang chemical dosing point para sa chemical passivation ng chilled water system. Pero bago yan, pagkatapos muna ng isang maiksing intro. Ang aming gagawing passivation point ay pansamantala lamang, para mapabilis ang paglagay ng isang chemical na panglinis ng kabuohang sistema. Ang ganitong installation ay simple lang, ang tawag dito ay manifold, kaya pinaubaya ko na sa aking crew ang paggawa. Hinahayaan ko silang magdesisyon sa kung paano nila gagawin. Pero bago yan, pinaliwanag ko na sa kanila kung ano ang purpose ng ganitong installation. Sa ganitong paraan, ito ay dagdag na rin sa kanilang kaalaman kung sakaling mapunta man sila sa ibang mga project o kaya sa ibang kumpanyang papasukan. Kung ano man ang kaalaman na kaya ko ay ibinabahagi ko sa kanila, dahil hindi sa lahat ng oras at pagkakataon ay palagi kaming magkasama. Kahit mga ibang lahi sila, pero sila na rin ang kasama ko sa bawat takbo ng oras at pag-araw-araw na mga gawain. Ang purpose ng manifold o temporary chemical dosing ay para paglagyan ng chemical na hehigopan ng isang makinarya o isang pump papasok sa isang closed-loop pipe. Ang tawag sa chemical na nilalagay ay passivation chemical, kung saan lilinisin ang loob ng isang tubo para maalis ang mga solid particles na namumuo. Ito ang tinatawag na blowdown, kung saan papalitan ng fresh water ang kabuuhang system ng closed-circuit pipe. At sa isa pang termino na tinatawag na dynamic flushing, kung saan habang patuloy ang pag-drain, tuloy-tuloy naman ang make-up water para masigurong mapapalitan ang maruming tubig na dumadaloy. Pero bago tayo makapagsalin ng chemical passivator, kinakailangan muna nating makasiguro na tama na ang ating water conductivity level. Ito ay ang kinakailangang ppm, or parts per million. Ito ay tumutukoy sa level ng isang iron or isang nitrate na nahahalo sa isang likido. Sa pamamagitan ng isang water sample, kailangan nating masukat ang chloride. Ang pagsukat ng chloride ay mahalaga para mapanatili ang kalidad ng tubig at sa iba pang mga aplikasyon. Pero bago natin alamin ang antas ng chloride, unahin muna natin ang pH indicator. Ang pH indicator ay isang chemical na substance, kadalasan ay mahinang acid o base, na nagbabago ng kulay sa isang partikular na hanay ng pH, upang makita ang acidity o basicity ng isang solution. Ito ay indicator bilang likidong tina, o perasong papel upang subukan ang solution, sa pamamagitan ng pagambing ng resultang kulay, sa isang reference na chart. Ang sumunod na proseso ay chloride indicator. Ang chloride indicator ay isang mahalagang bahagi ng mga water testing kit na idinisenyo upang sukatin ang konsentrasyon ng mga chloride ions. Ito ay ginagamit sa isang proseso na tinatawag na titration, kung saan ang isang reagent ay idinagdag sa isang sample ng tubig upang makagawa ng pagbabago ng kulay, na nagpapahiwatig ng antas ng klorido. Ang sumunod na kit ay ang chloride titrant. Ang chloride titrant ay bahagi na ginagamit upang sukatin ang konsentrasyon ng chloride ions sa isang sample ng tubig. Ang proseso ay tinatawag bilang titration, isang uri ng unti-unting pagdagdag ay 007 chloride titran sa sample ng tubig na naglalaman ng indicator na kulay. Ang punto kung saan nagbabago ang kulay ng sample, nagpapahiwatig ng konsentrasyon ng chloride. Anyway mga kasangkayan, ang susunod na proseso ay ang paglalagay ng chemical passivator para linisin ang closed loop line sa pamamagitan ng passivation. Pero ang activities na yan ay sa susunod pang mga araw, dahil lahat ng mga water sample ay kailangan pang epasori sa chemical laboratory. Bueno mga kasangkayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Hanggat sa muli nating pag-uugnay, gracias, adios.